Yes, tanong ko, ano ang gusto mong sabihin sa younger version mo at bakit? Salamat sa isang napakagandang katanungan. Gusto ko lamang sabihin sa pinakabatang ako o sa nakaraang ako na nakaka-proud ka dahil akala mo hindi mo kaya bumarap sa maraming tao kagaya nito. Dahil mula pagkabata ko, ay tangkulan na ako ng tukso dahil sa itsura at katawan ko. Pero ngayon, nagawa akong harapin dito at ipakita sa inyo na kayang-kaya ko kayong harapin kahit hindi maganda o kaaya-aya tignan ang katawan na meron ako. Ay lamang po at maraming salamat po. Thank you, Ginoon. Number 5. Next, we have Ginoon. Number 6. Dr. Rolly de la Cruz. Hello, candidate number 6. Hello din po. Ano sa palagay mo ang katangian mo na makakapagpanalo sa'yo sa gabing ito? Uulitin ko, ano sa palagay mo ang pinakamagandang katangian mo na makakapagpanalo sa gabing ito? Siguro po ang magandang katangian na magpapanalo sa aking gabi na ito ay yung confidence ko sa sarili. Kasi kahit tuksuhan ako ng lahit ng ibang tao na kesyo, payat ka, ganyan, ang gara ng katawan mo, is sinubukan ko pa rin sumali sa mga ganito. Pinakita ko na kaya kong labanan ng takot sa loob ko, na kaya ko ipakita kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Diyos. Yun naman po at maraming salamat. Maraming salamat, Ginoon. Number 6. Next in line, Ginoon. Number... Dr. Rolly po, de la Cruz. Hello, candidate number 7. Hello din po. Kung magkakaroon ng bisita ang bayugo galing sa ibang lugar, paano mo ipagmamalaki at paano mo ilalarawan ang bayugo sa mga bisitang ito? Maraming salamat po sa iyong magandang katanungan. Ilalarawan ko po itong bayugo na ito, itong aming barangay na may pagkaisa-isa sa bawat naninirahan dito sa lugar na ito. Dahil kada may dayo dito, ikaw ay papakigsamahan ng maayos, ituturing kang isa sa barangay dito. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Ginoon. Number 7. I pick Miss Maxine Francisco. Hello, candidate number 8. Hello, good evening po, ma'am. Ayan, so ang katanungan ko sa'yo, kung ikaw ay hihiranging Ginoo ng bayugo, ano ang karanasan mo na pwede mong ibahagi para mag-inspire, gayahin ng kapwa mo kabataan? Uulitin ko, kung ikaw ay hihiranging Ginoo ng bayugo, ano ang karanasan mo na pwede mong ibahagi para mag-inspire o gayahin ng kapwa mo kabataan? Maraming salamat po sa maganda niyong katanungan. Simula pa lang po ng screening ng pageant na ito, at dala-dala ko pong ang aking advokasya to empowering the youth para ipakalala sila sa lahat ng barangay. Dahil I want to showcase their talents and ability. Because I know that the young people in our barangay is a reflection of our barangay. At kung ako man po ang hihirangin ngayong gabi bilang isang Ginoo ng bayugo ngayong taon, I will take on the responsibility with humility and dedication, and I would strive to make a positive impact in my community, also especially to all young people in my community, inspire others to do the same. One of the first things that I will do is to create programs to promote sustainability or environmental sustainability, and I create a program to provide opportunities to pursue their dreams. Because this could include workshop, mentorship programs, and scholarship to support their educational dreams. Because if you want to be a Ginoo ng bayugo, you have a good attitude and good heart. Always put others first before yourself. Because I know, as a voice, as a message of all young people here in my community, is my job. Because that's why I need
That's why I rather to nurture my proficiency and conservation. And to do conservation. To do something productive to the table. Because kung ako man pong hihirangin ngayong gabi bilang Ginoo, at mapababago ko po ang mga kabataan na tulad ko, that thing is definitely perish and it's always remain as my legacy. Thank you. Muli, ako po si Joshua Concepcion, your candidate number 8. Thank you, Ginoo. Number 8. Ang napili ko po si Ma'am Maxine Francisco po. Hello, candidate number 9. So ito naman ang katanungan mo. Ano sa palagay mong malaking problema ang kinakaharap ng iyong barangay? Uulitin ko. Ano sa palagay mong malaking problema ang kinakaharap ng iyong barangay? Okay, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ulit nga po ulit, Ma'am Maxine. Sorry. Ayan. Ano sa palagay mong malaking problema ang kinakaharap ng iyong barangay, Bayugo? Okay, ang problema po na kinakaharap ng Bayugo ay siguro para sa akin yung sa ating mga kanan. Okay, dahil maraming tao ngayon na hindi marunong magtapon sa tamang basurahan, sa simpleng bagay na pagtapon sa basurahan ay hindi pa magawa. Kaya naman nandiyan ang mga SK para tulungan tayong lahat na umahon sa buhay at syempre maganda ang ating ang Barangay Bayugo. Maraming salamat po. Thank you, Ginoo. Number... Magandang gabi po, Miss A. Magandang gabi rin, candidate number 10. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang nakaraan mo, ano ang babaguhin mo? Ulitin ko? Okay. Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Para sa akin at base po sa aking experience, ang babaguhin ko po sa nakaraan ay ang kabiguan na akala ko po katapusan ko na. Isa sa mga bagay na kinakaharap ko po ngayon ay ang kabiguan. Ito na po yung pangalawa ko na pagsali po dito sa Ginoo at Mutya ng Bayugo. Ngunit ako po ay patuloy na lumalaban. Inaanyayahan ko po na lahat ng kabataan dito ngayon na huwag tayong matakot na sumubok ng paulit-ulit hanggang sa makamtan natin ang minimithi nating pangarap. Because I believe no matter what the life is, the life must go on. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Ginoo. Number 10. And now, let's have Ginoo. Miss Maxine po. Miss Maxine Francisco po. Hello, candidate number 11. So, ang katanungan naman sa'yo, bilang isang Ginoo, paano mo mapapalaganap ang pantay na pagtrato sa iyong kapwa? Uulitin ko, bilang isang Ginoo, paano mo mapapalaganap ang pantay na pagtrato sa iyong kapwa? Maraming salamat po sa napakaganda niyong mga tanong. Pwede po ba paulit-ulit ang tanong? Ulitin ko, bilang isang Ginoo, paano mo mapapalaganap ang pantay na pagtrato sa iyong kapwa? Para sa akin po, mapapalaganap ko po ito. Ihanin tulad ko po ito sa mga kapwa natin na LGBTQ. Kumbaga, pantayin pa din po yung tingin dapat natin sa kanila kahit ano po yung pinapakita nila sa atin na nagpapakababae sila, kumbaga ganon. Kaya kailangan natin maging pantay sa kapwa natin para lahat naman tayo dito sa mundo Nilikalan tayo ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo isa lang. Lahat tayo isa lang ang nilakain. So pagkain lang po. Kayo lang po at maraming salamat. Thank you, Ginoo. Dr. Ronnie Delfos.
Candidate number 12. Hello po, magandang gabi po. Lahat tayo ay aware sa social media at lahat ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga kabataan ay nakaangkla sa social media. Bilang isang teenager na katulad mo, ano ang iyong opinion sa fake news? Para po sa akin, ang fake news po ay malaking ano po. Para po sa akin, ang fake news ay napakalubang nakakasama para po sa mga kabataang gumagamit ng social media. Sa pagkakaroon po ng mga ibang side ng mga tao, katulad na lamang po na nangyari sa aking paaralan na JILCF, na Taekwondo team. Doon po ay nagkaroon po ng isang hindi pagkakaintindihan dahil po magkaiba po ang side namin sa side ng ibang tao. Bagamat po hindi namin mapipilit ang mga tao sa kanilang saloobin, pero ang nais ko lang po ipasaloob sa mga kabataan, bago po natin sabihin ang ating mga saloobin, atin pong isipin kung ito po ba ay tama. Maraming salamat po, and happy fiesta, Barangay Bayugo! And that